ating manggagawa, Pastor Edmond de los Reyes or Dodi. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng manggagawa. Una, nais ko kayong batiin na happy 5th anniversary. Kanyang anibersaryo, napakatagal na rin ng hamon ng Diyos sa simbahang ito. At salamat sa pagkakataon kong ito ay ako po ay nakasama niyo bilang tagapagsalita sa lugar na ito. At nawa, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang talagang mag-move sa puso natin, hindi sa pamamaraan ng tao o anumang kagustuhan ng tao, kundi ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Amen! Kaya sa oras po na ito, hinihiling ko po yung pakikinig ng bawat isa. Nawa po sa oras po ng pagpapangaral ng salita ng Diyos, maiwasan po natin yung pagtatayo at medyo focus lang po tayo sa mandali sa mga bagay nito. Now, nais ko po ang bawat isa na magsitayo po lahat at bukas po natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Okay. So reading from Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakilang Diyos, patuloy ka pong mangusap sa aming mga puso. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa amin, O God. At ang kapangyarihan ng iyong salita ay mamutawi, Panginoon, sa aming mga buhay sa oras na ito. At hayaan mong sa tulong ng banal na Espiritu, God, kami po ay magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang iyong salita ay kapangyarihan, ito'y nagtataglay upang baguhin ang puso ng tao. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, mangusap ka sa amin by the power of your words and by the power of your Holy Spirit. Father, we thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Basihin po tayong lahat. Ang pamagat po ng message ko sa umagang ito ay The Saving Faith. Okay? Yes. Napakaganda po ng ating tema sa taong ito, that is making disciples, which is the Great Commission. Hindi lamang dapat ma-evangelize o maihayag ang salita sa lahat ng tao, kundi dapat ang tao ay ma-disciple. Yan yung core ng Christianity. Yes. Kapag hindi na-disciple ang tao, kung ano-ano na lamang ang mangyayari sa Kristyanismo. Makita na natin yan sa history. Noong unang panahon, yung early church, talagang they were really disciples. May mga nagdisipulo talaga sa kanila. At malalim ang foundation nila sa Word of God. But after 400 years, nung nagkaroon ng mga changes sa Christianity during the time of Constantine, no? Under the reign of Constantine, nasakop niya noon ang Roman Empire at sa pamamagitan ng kanyang pamumuna, ang buong imperyo ay diniklara niya na isang legal religion ang Christianity. Ngayon ang naging problema doon sa panahon ng history, na ang tao ngayon ay naging Kristiyano dahil sa state. Okay, sinabi na, tayo ay lahat ay Kristiyano na. So, nawala na talaga doon yung very core of Christianity, which is discipleship. Kaya kung ano-ano na lang ang napuntahan ng tao for almost from 400 years to the year 1500, walang nangyaring maayos na discipleship sa loob ng Christianity. Until the days of the Reformation. So naibalik natin talaga hanggang sa patuloy sa oras na ito, nagkaroon talaga ng maayos na pagdidisipulo sa mga Kristyano. Kaya makikita natin, mapag-aaralan natin ngayong umaga, kung ano ang maaaring maging problema kapag walang discipleship, pag hindi na-disciple ang isang Kristyano. Now, the saving faith. Okay, click. Tatlong
bagay na dapat natin maunawaan sa umagang ito. Una, what kind of faith saves? Ito yung naitanong ng ilang kaparian kay Martin Luther bago siya noon iharap sa konseho. Tinanong sa kanya, what kind of faith saves? Kung ang pananampalataya, in Ephesians 2:8-9, sinabi natin doon kanina, for by grace you have been saved through faith. Ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang question sa kanya, anong klaseng pananampalataya ang nakapagliligtas? No? So what kind of gospel saves? Anong klaseng mabuting balita ang nakapagliligtas? So we need to consider these three things. At ang pinakamahalagang tanong sa lahat, how will I be saved? Ito yung tinanong ng rich young ruler. Ito yung tinanong ng isang lawyer. Ito ay tinanong ng isang jailer. Ang napakagandang tanong at mahalagang maging tanong din natin sa ating buhay, papaano ako maliligtas? At ang tatlong katanungan na ito, yan ang mga bagay na masasagot natin sa umagang ito. Sa pag-alis natin, meron tayong iiwanang pagninilay sa ating buhay. Anong pananampalatayang nakapagliligtas? Anong gospel ang nakapagliligtas? At papaano ako maliligtas? Next. According to George Barna, nagkaroon siya ng isang survey sa Amerika. At ang ayon sa kanyang survey, pakilagay po, 95% of Americans believe in the existence of God. Usually po, pag nagkaroon ng survey sila Barna, ito po yung nag-mirror or ito yung nagsasalamin sa kabuuang sa buong statistics sa buong mundo, maging maaari dito sa Pilipinas. So therefore, 95% believe, the American believe that God exists. Now, ang problema ito, sa kanilang survey, 75% of those who believe, naniniwala sila that there is no absolute truth. Malaking problema po yan. Kapag kayo'y nasa college ngayon, usually ang mga professors sa philosophy, naniniwala sila na walang absolute truth. But the question would be, how can a man believe that God exists and yet there's no absolute truth? That's a big contradiction. Naniniwala kang may Diyos, pero hindi ka naman naniniwala merong absolute truth. Ang tawag po sa philosophy na yan is the philosophy of relativism. Ito isang malaking hamon sa atin, lalo sa mga estudyante, na ang karamihan ng mga tao ngayon naniniwala sa ganitong klase ng ism o philosophy na, next, pakilagay, which is, all religion leads to one God. So, naniniwala sila, this is a false idea. Ito ang filosofiya ng mga tao ngayon. Naniniwala may Diyos, pero sa kanilang paniniwala, all religion leads to one God. Siguro kilala niyo si Joel Osteen. Yes. Si Joel Osteen, yan ang kanyang philosophy, which is also the same philosophy with si Oprah. No, yung isang MC, yung isang magaling na host, very famous na host sa Amerika, si Oprah Winfrey, at saka itong si Joel Osteen, one of them is a relativist. One of them believe that all religions lead to one God. Which is a very contradictory doon sa idea na kung naniniwala kang nag-exist ang God, so therefore, dapat merong absolute truth. Right? Amen. At another problem na meron ng mga ito, sabi nila, if one be true to you, and it might not be true to me, so what would be true? Ano ibig sabihin yun? Kunyari ikaw, naniniwala kang may Diyos, ay maganda sa iyan, totoo sa iyan. Pero kung ako, naniniwalang walang Diyos, ito ay totoo sa akin. Kaya pareho tayo, totoo. No? That's a false, there's a contradiction. No? There's a contradiction of idea. At ang knowledge, hindi ganun. No, dapat hindi nagkakaroon ng contradiction sa mga idea. But this is a philosophy today.
Ito ang filosofiya ng mga tao ngayon. Kung yan ay maayos sa'yo, itotoo yan sa'yo. Kung ito totoo sa ito, so pareho tayo totoo. That's a false idea. At maraming tao ganito ang idea. At ang pangatlo, sabi nila, Jesus is not the only way. Matitindi ang mga philosophy sa panahon ngayon. Sabi nila, if you're doing good, then yung good mo is a way for you to go to heaven. Maraming ganyang filosofiya ang tao eh. Tingnan mo na lang. Sabihin mo sa isang tao, tanungin mo siya, naniniwala ka ba kung may Diyos? Sabi niya, yes! Naniniwala ka ba sa Bible? Yes! Pero itanungin mo, ang tanging daan lamang para ikay mapunta sa langit ay hindi sa pamamagitan ng mabubuti mong gawa. Hindi sila papayag. Sabi niya, paano yun? Kaya kung itong isang tao, napakabait naman niya, mabuting tao, namuhay ng maayos, hindi mo ba sabihin, pupunta siya ng impyerno? Well, ano sinasabi ng Bible? Can good work save man? Hindi! So yun yung tinatawag nating relativist. Sila naniniwala na ganito because of their own idea. Pero it's not a biblical truth. Yes. Kaya ang problema ng Christianismo ngayon is the lack of discipleship. Walang nag-disciple, nasasabi lang natin na Kristiyano tayo, pero walang nagturo about biblical truth and the absoluteness, the sufficiency of the Scripture. Amen. Dapat ang salita ng Diyos ay sapat sa buhay natin. At sapat ito para magkaroon tayo ng tamang karunungan patungkol sa Diyos. Amen. Tandaan natin, ang tao, hindi niya makikilala ang tunay na Diyos unless God revealed Himself. Amen. It is through God's revelation. Amen. Kung hindi nagpakilala ang Diyos, ang tao dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa depravity ng tao, ang tao gagawa siya ng sarili ng Diyos at gagawa siya ng isang filosofiya, idea kung sino ang Diyos na makapagsasatisfy ng kanyang puso. Amen. At hindi niya kailanman makikilala ang tunay na Diyos unless God revealed Himself. Yes. At ginawa ng Diyos yan. God revealed Himself through the Scripture. Amen. Amen. Kaya napakahalaga sa discipleship na magkaroon talaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos biblically. Bible. Kung ano ang sinasabi ng Scripture. Now, tandaan natin, these people na tinanong, they have faith. The same as with the Pharisees. May mga pananampalataya sila, kaya yung unang tanong ko kanina, what kind of faith saves? But what kind of faith saves? Next. Number one, faith that is based on the knowledge of the gospel truth. Kasi lahat ng tao, na pumunta kayo sa labas, magtanong-tanong kayo. Lahat naman ng tao may pananampalataya. Sabi mo, naniniwala ka ba kay Kristo? Oo. Naniniwala ka ba si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan? Oo. No? So lahat ng tao may faith, pero anong klaseng faith dapat para maligtas? Amen. So it is based on the knowledge of the gospel truth. Next. Wrong gospel leads to false conversion. Pag mali ang gospel, mali at hindi tama o hindi magkakaroon ng anumang conversion sa tao. That's why the proclamation of the right gospel, of the true gospel of God, that leads to a true conversion. Pero kapag mali ang proclamation ng gospel, it only leads to a false conversion. Yes. Kaya kita mo sa Barna, nagkaroon din ng survey dyan. Karamihan ng ginagawa ng mga tao sa loob ng church is the same thing na ginagawa ng mga mundo. Sabi nila ngayon, ang mundo at ang simbahan ay parang magkapareho na lang. Why? Because of false conversion. Look at the Pharisees. Tingnan mo ang Pariseo. Kilala ba nila ang Diyos? Alam ba nilang meron Diyos? Alam! Nagsisimba ba lagi ang mga Pharisees? Yes! Lamang sila ng simbahan. They are the minister of the word in the days of Jesus Christ. Mga mananalangin ba itong mga taong ito? Oo! So kung titingnan mo sila sa panahon ngayon, kunyari meron isang tao
na sinasabi niya, confessing Christian, sinasabi niya, ako'y Krisyano, mananalamin, nagsisimba linggo-linggo, alam na may Diyos, alam ang salita ng Diyos, the same as with the Pharisees. Sa tingin mo ba, with our own judgment, yung tao ba na yan ay saved? Sa pananaw natin, pwede. Which is also the same with the Pharisees. Kaya yung mga Pariseo noon, alam nila, saved sila. Because they are doing this, they are doing that, they are doing that. But the problem, no, alam na natin yung problema yan eh. Wala talagang nangyaring conversion. So let's see. Galatians 1:6. Sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, may dumating doon na another gospel, which is not a gospel at all. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you into the grace of Christ and are turning to a different gospel. So even in the days of Paul, merong true gospel, which is what they declared, the gospel that declared by the apostles. And here comes from Jerusalem, those who were Jewish, no, yung mga Hudyo na napakinggan si Christ, pero ang sabi nila, kailangan si Kristo pati ang law. Kailangan ang mga Gentiles ay gawing Hudyo para masave. So this is salvation by works, Christ plus works, which is a different gospel. Sabi ni Paul, ang bilis niyong umalis dun sa tunay na gospel, and you are now turning to a different gospel, which is no gospel at all. Next. Another passage, Galatians 1:8 and 1:9. But even if we, kami, sabi niya, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary. Kung merong nangaral ng gospel which is contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Sumpain ang sino man nangangaral ng hindi yung gospel na ipinangaral ng mga apostles, ang kanyang sinabi. Verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. And verse 11, for I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. Pinangaral ni Pablo ay hindi ang gospel ng galing sa tao o pamamaraan ng tao o kagustuhan ng tao. Ang gospel na kanyang binibigay o sinasabi sa tao ay ang gospel na nagmumula sa Diyos. Amen. Na nagmumula sa banal na kasulatan. Yes. Amen. Yung gospel na yung tinatawag kong intellectual gospel. Yung gospel na hindi naman gospel, pero dahil sa talino lang ng tao. Minsan yung aking mga anak, umattend ng isang parang seminar sa kanilang school. Eh magaling yung preacher. Tawa sila ng tawa. Alakak sila ng alakak. At parang grabe yung katawa nila doon sa pastor na yon. Pag tinanong ko sa kanila, meron bang gospel doon sa sinabi ng pastor na yon? Meron ka bang narinig na salita ng Diyos sa kanyang inaral? O ginamit lang yung salita ng Diyos at nagkwento na ng kwento at pinatawa ang mga tao para maging masaya ang mga tao at nung umuwi sila, sabi nila, oh, bless na bless kami dahil tawa kami ng tawa. Di walang gospel yun. Pasisiyahin ka lang nun. Umuwi ka lang nakatawa-tawa. Pero walang transformation sa buhay ng tao. Dahil hindi gospel ang narinig. Ang narinig doon yung intellectual gospel ng tao. And there are some intellectual gospel. This is man's ability to persuade others to come to Christ through the eloquence of His word. Kasi may mga pastor talagang magaling magsalita. Pero isa pag hindi mo alam na ang binabahagi pala nito ay wala sa Biblia. Nagkwento na nagkwento. Na napasarap lang tayo sa kwentuhan para lang nakinig ka ng isang show na merong clown. Ang karamihan ganyan po ngayon.
gospel. Yung mga tao, hirap na hirap sa buhay. Itong pastor, preacher, bibigyan niya ng pag-asa ang mga tao. Payayamanin ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Na ang isip ng mga tayo, hirap na hirap sa buhay. Kailangan ko si Kristo para ako yumaman. Hindi gospel yun. Hindi pinangaral ni Pablo yun. Yun ay intellectual gospel. Look at the martyrs. Yung mga unang apostles na lahat sila namatay, pinatay, maliban kay John. At look at the early Christians, they were killed because of the gospel. Maraming mga tunay na Krisyano nung sa history ng church, handa silang mamatay para sa mabuting balita ng Panginoon. Amen. But hindi sila kailanman nag-acquire sa kanilang buhay na gusto kong yumaman dahil kay Kristo. So that's a false gospel. Prosperity gospel is a false gospel. Right. It is not a gospel. Amen. Amen. Another hell-fearing gospel. Ito naman yung klase na tatakutin ka. There's a possibility kasi nung araw ginagawa ko yan na magpapalabas ng mga impyerno. Itong mga tao naman ngayon matatakot. Grabe pala ang impyerno. Sobrang sama ang mangyayari sa impyerno. Ayoko na sa impyerno kaya kailangan ko si Kristo. Mali na naman. Kaya gusto sa langit dahil ayaw sa impyerno. Gusto comfort. Gusto masaya. Mali. Kaya kita mo yung mga tinapot sa dahil sa impyerno. Mga attend ng church yan, 1 buwan lang. 2 buwan pinakamatagal, mawawala din yan. At mamumuhay pa rin sa gusto ng kanilang laman. Yes. Amen. Iba naman the healing gospel. Ako, dami niyan. Mga tele-evangelist. Magagalingin. Tapos sasabihin na ng tanggapin mo si Kristo para ikay gumaling. Sabihin naman ng isang mesay, masama na yung pakiramdam, may cancer na Sabihin, Pinoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Mali! Sabi nga ni Shadrach, Meshach at Abednego pinaluluhod sila sa isang napakalaking bubulto. Sabi na, hindi kami sasamba dyan! Ililigtas kami ng aming Diyos. So sabi niya, ilalagay sila sa ilalagay sila sa pugon. At doon papatayin sila bilang bayad doon sa kanilang hindi pagsunod sa hari. Pero handa silang mamatay. Sabi niya, hindi kami sasamba dyan. Ililigtas kami ng aming Diyos. Eto maganda. Kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos. Amen. Gagawin pa rin namin ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi tayo nakikipag-deal sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, God, pagalingin mo lang ako, paglilingkod lang kita ba? Kung hindi ka dumaling, hindi ka makapaglilingkod. Sinong kawawa? Ang Diyos ba o ikaw? Tayo. Kaya ang dapat, kahit hindi ako gumaling, sa Diyos ako maglilingkod. Amen. That's a false gospel. Hindi yan ang gospel na kailan nangako si Pablo na pagagalingin ka, ikaw ay tumanggap kay Jesus. Kailan nangako siya, o payayamanin ka. Kailan nangako ng mga apostles. Even a jot in the Bible, walang ganon. Hindi ganon ang pangangaral ng mga apostles. Amen. Amen. Karamihan ngayon, ganyan ang pangangaral, kaya maraming conversion. Maraming false conversion. Mali. So these are no gospel at all. Hindi talaga sila gospel. Now next. 1 Corinthians 2:4, ang sabi ni Paul, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Ano ibig sabihin ng enticing words? Ito yung pinagaganda niya. Ito yung pinabubulaklak niya ang kanyang pagsasalita. Ito yung the way, intellectual way of, but in the demonstration of the Spirit and of the power of God.
nangyaring conversion. Ang banal na Espiritu, kumikilos ayon sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos at banal na Espiritu. Amen. Kaya paano magkakaroon ng conversion? Kung ang isang mangangaral, iba ang sinasabi, hindi ang pinangangaral ng mga apostles. Paano kikilos sa Kanya? Ang Diyos, ang Espiritu Santo, na ang salitang sinasabi niya is man's wisdom, man's intellectual wisdom. Amen. Colossians 2:7 and 8, rooted and built up in Him and established in the faith. You know, yung faith napakahalaga. Just as you were taught, tinuro yung faith na ito. So faith comes from the knowledge of the truth, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy. No? And empty deceit according to human tradition. Dahil lang sa tao, man's wisdom, human tradition, human philosophy, vain deceit. So ang conversion, ang kaligtasan ay hindi sa kagalingan niya ng mga pastor. Ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Dahil kung walang Holy Spirit, di ba? Yes. 1 Corinthians 2:14. Yes. For the natural man cannot accept the things of God, for they are spiritually discerned. They will not accept the truth. Patay! How can a dead man accept the truth? Patay nga! Ang kailangan ng taong patay ay mabuhay. Yes. So that he would accept the truth. At nabubuhay lamang dahil sa Holy Spirit. Amen. 1 Corinthians 2:5, that your faith, ang pananampalataya natin, should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Ang faith natin hindi sa talino ng tao, hindi sa galing ng tao, kundi sa power ng Diyos. Amen. And what is that power of God? Yan ang mahalagang tanong. Ang kaligtasan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. But ano ang sinasabi ng Bible about the power of God? Ang power of God, ito, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. What is the power of God? The gospel. Amen. Amen. The gospel of Christ is the power of God unto salvation of everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Kuminsan kasi ang isip natin pag power of God, pag tayo kumakanta para bang feel na feel natin, hindi yun. Ang power ng God na sa kanyang salita. Amen. Kasi minsan, usually pag kumakanta tayo parang, wow, feelings yan. Hindi yan. Hindi sa ating pag-awit lamang. Feelings yan kahit ang mga unbelievers pwedeng umawit. Pwede rin silang sumayaw. Pwede nilang lahat gawin. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Amen. That's why the gospel proclamation is very important. Pag mali ang gospel, false conversion. Pag mali ang gospel, pag walang scripture, pag walang salita ng Diyos, paano ang isang simbahan sasamahan ng Diyos kung wala ang kanyang salita? Next. The gospel is the power of God. Salvation is not based on man's methodology. Sabi nila, gumawa tayo ng sistema, ganito gawin natin. And some of the churches, gumawa ng, siguro hindi naman kayo G12, pamamaraan ng tao para lumago. No? Meron nga akong isang kilala, lumago nga. Hindi pastor. Gumawa lang ng sistema. Dumami, ay naging pastor. Paano kung yung dahil lang sa sistema naging pastor ka? Kung unconverted yan, hindi naman talaga Kristyano dahil mahusay lang. Kasi pwede kang lumago kung mahusay ka lang. Kahit walang Biblia, kahit walang Diyos, pwede kang dumami.
ng mundo ngayon na sa loob na rin ng simbahan. Anong nangyayari? So yung sistema, patatakbuhin sila. O ganito, gawin mo. Susunod ganito na. Nasa level ganito ka na. O level, pag ganito level ka na, ikaw na ang magtuturo. Paano kung yung sistema na lamang ang gumawa sa inyo at ikaw ay naging leader dahil sa isang sistema na ito? Anong mangyayari sa simbahan pagdating ng panahon? Magkakaroon ng maraming false conversion. At ang mga simbahan ngayon, malulupit na. Why? Kasi lahat ng pamamaraan ginagawa para lumago. Meron pa nga, may mga Zumba sa loob ng simbahan. Ano ba eka? Sabi ng mga tatay, ano ba eka? Zumba, hindi ko inaabot. Eh, nung araw po, ang mga puso ay, ano ba ang tawag nung araw sa mga exercise? Aerobics. Aerobics. Eh, ngayon po, Zumba. Hindi po yan yung parang, o kung sino na lang ang gusto mong pumunta. Hindi. Kundi, ang gospel ay isang pagtawag sa mga anak ng Diyos. Amen. So, summer po yan. Ikaw ay tinatawag ng Diyos. So, sabi sa Revelation, yung mga pangalang nasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan ito. Amen. Those names were written even before the foundation of the earth. At sa takdang panahon, sa pamamagitan ng mabuting balita, sila po ay tinatawag ng Diyos sa isang dakilang layunin. Amen. So ang mabuting balita ay hindi isang imbitasyon, kundi ito isang pagtawag sa kanyang mga anak. Amen. Ako po isang tatay. Pag tinawag ko yung mga anak ko, diba sabi ng Bible, and they were called by their name. Sila ay tinatawag sa pamagitan ng kanilang mga pangalan, personal. Pag tinawag kong anak ko, Elisha, susunod yan dahil anak ko yan. Lalapit yan. Kishi. Susunod yung mga yan. Bakit? Kasi anak ko sila. Alam nila ang tinig ng kanilang ama. Yes. Amen. Pero maaaring sa lugar na ito, merong kapangalan ng anak ko. Kunyari, tawagin ko ang anak ko, Elisha. Pero yung isang Elisha ay hindi makikinig sa akin. Bakit? Kasi hindi niya ako tatay. Yung anak ko lamang ang makikinig. Right? Amen. At ang mabuting balita ay tulad nito. Ito'y pagtawag ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang matindi sa lahat, eto po. One time yung mga Pharisees, hindi sila naniwala kay Kristo. Ba't ito ang malupit? Sabi niya, hindi kayo naniwala sa akin, you don't believe in me, because you are not my sheep. My sheep listen to me. They know my voice and they follow me. Amen. In other words, ito ay isang paghahayag lamang ng ibig sabihin. Hindi naman lahat ay anak ng Diyos. Amen. So gospel is not an invitation, but it's a song. Kaya dapat tama yung pagtawag. Yes. Mahalaga yung gospel. Mahalaga yung pagtawag ng Diyos. Kaya hindi kailangan pagandahin. Hindi kailangan palabukin. Kasi ito'y pagtatawag ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Hindi ka kailangan gumawa ng kung ano-ano pa mga estratehiya. Just proclaim the gospel. Yes. Amen. Amen. At bahala ang banal na espiritu sa conversion. Di natin problema yon. Ang problema ng church, kung paano niya ipapahayag ang mabuting balita sa tao. Ang problema ng Diyos, kung paano niya buhayin ang mga patay. Hindi natin trabaho yun. Trabaho yun ng Diyos. Ang nagdadagdag ng tao sa simbahan, hindi tayo. Ang Diyos mismo. Amen. Amen. The gospel is veiled. May velo.
Takip. Pero sabi sa 2 Corinthians 4:3, and even if our gospel is veiled, it is veiled only. Kaya ipangaral mo mabuting balita. Sabi nga, kami po ay nangangaral sa Malolos ng street preaching. Maraming hindi makaunawa. Effective ba yan? Ang gospel ba effective? Ang gospel ba ready ba? Yes! Amen. Paano sila maniniwala? Paano maniniwala? Veiled nga sa kanila yan eh. Amen. Pero doon sa mga hindi mapaperish, it is not veiled. Yes? Amen. Ang tao talaga, may takip yan, hindi nila maunawaan, di ba? No one can understand, no one seek after God. Paano nila may no one will understand nga eh. Walang nakaunawa, walang naganap. Sabi niya sa Romans 10:13, sabi niya doon na I was found by those who did not seek me. 10:13, I think. Natagpuan ako ng mga taong di naganap. Kasi wala namang taong naganap. Romans 3, di ba? No one seek after God. No one who understand. Walang nakaunawa. Paano nila maunawaan? A dead person couldn't understand anything of spiritual things. Amen. Unless the Holy Spirit give them life. So it is veiled. May takip. Kaya kahit ano pangangaral mo, kahit saan, manampalataya ka sa Panginoon, wala akong panahon dyan. Busy ako. Marami akong ginagawa, wala akong panahon dyan. Hindi kaya dahil talagang wala silang panahon, ito ay veiled sa kanila. Amen. Pero sa mga taong anak ng Diyos, sa mga taong nanalig, sabi niya, they believe in the gospel because it was not veiled to them. Next. So what is then the gospel? Ano ba yung gospel? Before we understand the good news, we must first know the bad news. So yung gospel came from the Greek word evangelion, which means the good news. Pwede bang masaya ka sa good news? Kunyari, sabihin naman ganito, si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Gaano ba ang impact sa ito kung hindi mo alam kung sino ka? Kaya dapat malaman natin yung bad news bago natin ma-appreciate yung good news. Luke 18:27. Basahin po natin ito. Lucas 18. Nandiyan po ba kayo? Amen. Ang sabi po dito, and the ruler asked him, nagtanong sa kanya, good teacher, what must I do to inherit eternal life? E pinapakagandang tanong, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? And Jesus said to him, why do you call me good? No one is good. Ulitin ko, no one is good. God alone. You know the commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witnesses. Pabilisin ko na. Sabi nung ginagawa ko naman po lahat yan. Mula pa nung ako'y bata. Okay, sabi niya. So, tines ni Christ, sabi niya, okay ganito, ibenta mo ang iyong ari-arian, pamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Hindi niya nagawa. Why? Kapag sa totoo, mas mahal niya yung pera niya kaysa sa Diyos. Amen. Kaya sabi ni Christ, it is impossible for the rich man to enter the kingdom of heaven. It is easier for a camel pumasok doon sa butas ng kalayong kaysa sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng Diyos. So, anong ibig sabihin nun? Next. A question na how will I inherit eternal life?
Amen. Okay, ganyan lang yung istorya kanina eh. Ganyan lang yung istorya kanina. So, you are a good person. So, let's test. Tingnan natin. Now, ang tanong sunod, how good is good enough for you to enter heaven? If you are a good person, gaano ka ka-good para makapasok sa langit? Next. So, sabi ni Jesus yan, do all what God has commanded you. Sige, tuloy natin. Amen. Now, how will I know if I'm going to heaven after this life? Apat lang na pagsuot ko. Yung mga nagsabing, you are a good person. This is your test. Yung good person kanina, did you tell a lie? Sa buhay nyo ba, kayo'y nagsinungaling na? Yung nagsabi pong good person kanina, nagsinungaling na po ba kayo sa inyong buhay? Yes. Kailan po kayo nagsinungaling? Kanina lang. Now, ang problema natin dito, ang tanong kong susunod, ilang beses kaya kayong nakapagsisinungaling sa loob ng isang araw? Sino yung nakapagsasabi nito hanggang dalawa lang? 2 beses akong nagsisinungaling sa loob ng isang araw. Sino yung more than 2? Pwede. Dati. Ha? Dati. Kaya hindi na. Sure? Sure? Sometimes. Always. So, ibig sabihin, palagay mo na lang 2 beses sa isang araw ka nagsisinungaling. Sa loob ng isang taon, ilang pagsisinungaling ang nagawa mo? So, 365 times 2. Ilan yun? So, less than 800. Now, ilang taon ka na ngayon? I-times mo doon. Kung let's say 20 years ka nang nagsisinungaling, yung less than 800, i-times mo sa ilang years? 20 years. Ganon karami ang iyong pagsisinungaling sa iyong buhay. So, bumasa ba kayo sa unang test? Hindi po siya. Bagsak. Now, sabi sa Bible, if you're a liar, you will not go to heaven. I'm a liar. I think I'm a liar. So, yun yung sinasabi kanina, di ba? Yung relativism. Some people will say, good ako. I will go to heaven. Pero nang sabi sa Bible, a liar wouldn't go to heaven. Now, minsan lang naman ang sinagaling. Tandaan niyo sa Bible, ang isang pagkakamali would cost you a lot of things in your life. Pag nagkamali ka ng isa, you are breaking all the commandment of God. And how can you be good? Pangalawang tanong, when you look to any man or woman with the lust, ibig sabihin yan, lalaki, mga lalaki, tumingin ka na ba sa babae na may pagnanasa? Sa mga babae, tumingin ka na ba sa lalaki na may pagnanasa? Okay. Anong sagot? Yes or no? Yes. So, pangalawang kasalanan mo na yan, itong matindi. Ang tawag dyan, no? That is sa Old Testament, para ka mag-commit ng sexual immorality, kailangan merong physical contact. Sa New Testament, last lang, sa isip pa lamang, nagkakasala ka na ng immorality. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka na ng lust sa puso mo, dahil yan, mapupunta ka ng impyerno. Ilan na ang kaso natin sa Diyos? Marami. 2 na. Amen. Isang pagsisinungaling, isang immorality. O, pangatlo. May kinuha na ba kayong na bagay na hindi sa inyo? Nakapulot ka na ba ng cellphone na hindi mo binalik? Pag ikay nakikita ng isang perang may pitaka at may pangalan yon, hindi mo binalik. Ikaw ay nagnakaw na.
O kayo ba? Lahat kayo, lahat tayo. Sa buong buhay ba ninyo, meron ba kayong kinuha ng ibig sa inyo? Sino nagsasabing wala? Wala na Ibig sumunod. sabihin, lahat tayo, kasama ako. Meron tayong mga bagay na kinuha na hindi sa atin. Amen. Amen. Nangupit na ba kayo sa inyong mga tatay noon? Yes. Amen. Sa Bible, pag nanakaw yun. Pero sometimes yung sin, we take it lightly. Parang okay lang yan, tatay ko naman. Hindi okay yun. Si Eva at Adan nga eh. Huwag mo lang kainin to. Bumagsak sila sa isang simpleng pamamaraan. Ang Diyos ay holy. Banal. Yung holiness ng God na yan ang hindi natin kaya. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo pwede sa langit. Amen. Hindi naman yung kabutihan natin magagawa. Hindi yan. Not valid yan. Ang problema natin sa langit, yung holiness ng God. God is so holy that even a single sin na kinumit natin, hindi tayo pwede sumama sa Kanya. Mamamatay tayo. Amen. Pangapat na pagsubok. Kayo ba ay linggo-linggo dumadalo ng simbahan? Ano ang unang utos ng Diyos sa first commandment? Walang ibang Diyos! Siya lamang! Sa araw ng linggo, minsan nagtatrabaho tayo. Tapos sasabihin natin, mahal natin ng Diyos. Eh hindi tayo totoo sa Bible. Kung mahal mo ang Diyos, yun nga isa kanina eh. Sabi niya, yung mayaman, hirap. Ang pangapat na utos ng Diyos, ano? Binigay sa iyo ang 6 na araw, yung 7 araw, Kanya. Pinaagaw pa natin. Sa 10 Commandments lang, pag hindi ka nagsimba, 2 ang kasalanang malalaki na nasa 10 Commandments ang iyong sinusuway. Now, suwayin mo yan, magpupunta ka ba sa langit? And minsan isip natin, magta-types naman ako. Oh. Eh, pwede na yun. Andiyan naman ako lagi, Lunis. Huwag tayong mag-reason out.